Alam niyo, for years, Pangit and I would always joke, what if we could work from Ride? Well, one of us finally did it. My first ever work from Ride. Let's see if this crazy idea actually works. Ano, tara? Well, if you need a hand to carry a load, I'm here to let you know you can put that on me. When that old hurricane is starting to blow, I've always got a home where you can come be. Oh, because I ain't afraid of a little weather. We can make it together. When I tell you that I got you, and I'm here rain, sleet, snow, whatever. Four o'clock? 4 o'clock. 4 o'clock? Not exactly the lunchtime takeoff we planned. Well, after all the rushing, we were finally on the road. And honestly, dito ko na-realize, this wasn't just another ride. And as we got closer to Baguio, lumalamig na yung hangin, the road started getting more exciting but hindi ko siya masyadong pansin. Kasi mas iniisip ko yung shift ko that night. Well, around 7:30 p.m., we finally made it. It's been a while, Ark. Our home for the next couple of days, and tonight the office has officially relocated. Surrounded by pine trees, not a bad place to work. It's actually a good one. For a change, diba? Morning. Nakatulog naman na tayo. Mga less than 2 hours. Ganda ng view natin. Waking up next to this kind of view. Gaseous. Sana laging ganito, no? Kung rich kid lang tayo, may ganda tayong bahay dito sa Baguio. Oh, eto na. No more thinking about work kasi rest day na. So pagbaba namin, nag-order na kami ng breakfast and habang hinihintay namin yung food, naglakad-lakad muna kami dito sa first floor na Beach of Tambay. Isa rin kasi ito sa mga gusto namin dito sa Arc Residences. And dito na halos lahat yung mga kailangan namin. May laundry, may food stall, may coffee shop, meaning grocery na may GCash, cash in and cash out. Kaya hindi na namin kailangan lumayo para sa mga sudden needs namin. Tapos may mga common spots kada floor na ang sarap tambayan at mag-window sightseeing lang, especially pag gusto namin na mag-slow down lang. And then, habang nagbe-breakfast kami, magkaharap kami ni Pangit and may nakaparadang Rubicon sa likod ni Pangit. Hindi ko lang talaga siya na video, pero alam niya namang crush na crush ko talaga yung Rubicon. Kaya sabi ko talaga sa kanya, Pangit, sorry, pero ngayon sa iba muna ako titingin. Tawa na lang siya. So after namin mag-breakfast, ayun, tumunga nga lang kami for almost 3 hours. Eventually, we decided na pumunta sa bayan. Iniwan muna namin si Gunner sa ARC and nag-taxi na lang para iwas hassle na din sa traffic. Parking, ganon. Pagdating sa bayan, lakad-lakad lang, trip lang maglakad sa katirikan ng araw, my God. Kahit nakailang balik na ako sa Baguio, hindi ko pa rin talaga kabisado doon and gusto ko talaga makapunta sa Victoria Bakery kasi gusto ko talaga matikman yung ube cream puff nila. Pero sadly, mahina akong nilalang. Wala akong nabili. Unavailable yata or sold out na? Hindi ko rin sure. Si Pangit lang talaga yung strong nun. Nakakain siya sa Luisa's Cafe na nilolook forward niya talaga makainan. Nag-order siya ng beef mami and asado siopaw pero bola-bola yung dumating. No big deal, di naman siya maarte sa pagkain. Di gaya ko na ayaw ko talaga ng siopaw kasi nakalakihan ko ng iniisip na gawa sa pusa yon. After namin kumain dito sa may Luisa's Cafe, napasabak na rin kami sa pagsakay ng taxi and bumalik na din kami sa ARC. Ni-videohan natin kunwari ako'y nagluluto. Char. Ba't nilagyan mo siya ng ano ngayon, Pangit? Nilagyan mo siya ng red bell pepper? Opo.
Nag-separate ka ng ano, ng bawang? Ay, hindi. Na toasted? Apo. Hindi. Okay lang. So, may kasalanan pag sinakitan ako ng tiyan. Tinapay, gulay, bawang. Kotso. Donut doon. Alam niyo, masyado ako natuwa sa ginawa kong yun. Well, after natin kumain, tambay lang ulit sa bintana habang nagpapatuyo ng buhok. Ito talaga yung pinaka-favorite naming part dito sa ARC. Itong view dito sa side na to. Well, usually, sa second floor kami nagstay, yung may mga veranda. Pero, nung time kasi na dumating kami, dito na lang sa third floor yung may available na room. Pero okay lang, wala namang problema doon kasi maganda pa rin yung view namin. Lumabas ako ng room, punta sa sala, tambay, higa. Tapos, di ko na malaya, nakatulog na pala ako habang nanonood ng TV si Pangit. Kinagabihan, or should I say, madaling araw na. Nagising kami kasi dumating na rin yung mga friends namin. After nilang makasettle sa room, si Ma'am, si Arlene nakatulog na. Kami naman nila Pangit, si ate, si kuya, si Papa Ruel, lumabas muna para sa 7-Eleven run. Sabi Papa Ruel yan. Nagmotor pa tayo, lapit lang. Konting tambay, kwentuhan, kulitan, yung tipong wala namang special na agenda pero yun lang, chika-chika lang, ganun. Bandang 3 a.m., nag-call it a day na din sila kasi mga pagod na rin, galing sa biyahe. Kami naman ni Pangit, naiwan pa sa sala para magligpit. Of course, Claygo is the kino. Habang naglilinis kung ano-anong kalokohan na naman pinagsasabi nito para lang asarin ako sa pagkain ko ng donut. At ayun, sa kakachika, kakakulitan, bandang 5:30 na yata kami nakatulog. Paliwanag na. Last night here in Baguio. Around 8 a.m. nangangatok na si ate para makapag-almusal na kami at mauunang umuwi sila Papa Ruel at Ma'am si Arlene. After kumain, tambay lang sa rooms tapos lumindol pa nga. Bye, pine trees. At ito na. We will miss you again. Ito na yung sad part. Bye, room. We will miss you. Uwian time na naman. This has always been the hardest part of every ride. Packing up, loading everything back onto the bike, and saying goodbye. Ngayon pa lang nakapunta dito sa Art to. This was actually Connor's first time staying here at ARC. Dati kasi si X at si Bruce yung lagi namin kasama dito, kaya medyo special din tong ride na to. Isa pa sa challenge kapag nakamotor lang habang pauwi lalong bumibigat yung motor dahil sa mga pasalubong. Sabayan pa ng pagkakasabi ni Pangit na mas bibigat pa nga daw yun pag sumakay ako. Aray ko. And before we end this video, of course, shout out kay Ma'am Riza at sa mga kuya guard ng ARC. Maraming salamat sa pag-aasikaso sa amin sa bawat stay namin. Kahit anong oras pa kami dumating, lagi kayong welcoming, accommodating, and nandyan kayo para tumulong kapag may kailangan kami. If you're looking for a place to stay in Baguio, you might want to check out ARC Residences. I'll leave their Facebook page in the description below. Budget-friendly yung rates nila and may complimentary breakfast na rin, which is a nice bonus. Bye ARC, we'll see you again next time. Bago kami bumaba, dumaan muna kami sa isa pang branch ng Victoria's Bakery. Sorry kung medyo magulo yung video. Promise, hindi camera yung may problema. Ako talaga yung nalito dito sa dami ng mga tao. At saka sa dami na rin ng mga tinapay. Gagawin mo dyan. Yan lang paninda mo, te? Ito na lang. Ito, ano to? Ay, bili mo na, di ba? Nakaklawin yan. Hindi na tayo, hindi na tayo magra-ride. Magtitinda na lang tayo. Change career. May pahabol pa. Kalurky. After 10 years sa Victoria's Bakery, last stop muna bago umuwi. Camp John Hay. Konting tambay, kain, lakad-lakad, at syempre sinusulit na rin yung lamig ng Baguio bago tuluyang bumaba. And just like that, it was already time to say goodbye. Our very first work from ride officially came to an end. As we rode down Cannon Road, passed by the Lion's Head, and waved goodbye to the Benguet Arc, we really couldn't help but smile. This ride reminded us that adventure looks different for everyone. Well, this just happened to be ours. We brought the office with us, I've got the work done, made time for the ride, and came home with memories worth keeping. Thank you so much for watching, and we'll see you in our next video. Bye! Cause I've been living Totoo ang balita na ang 5K mo, yung magiging 20K.